Jasmine. Kami yung mga kasama nyo ngayong araw na makinig, matuto at mag-aral ng salita ng Diyos. Kamusta naman ang school mo, Ate Rica? Balita ko, napasokan na ulit kayo. Naku, napakahirap nga. Ang init sa biyahe, ang traffic-traffic, tapos ang init pa sa university. Hay, pwede bang magbakasyon na lang ulit? Pero yung hirap naman na yun ay dadalhin kasi kabubuti mo, di ba? Kasi madami kang natutunan at napag-aaralan. Oo, tama ka naman. Ano ba naman yung onting pagtitiis ng init? Madami naman akong bagong nalalaman kapag nasa school ako. May natatandaan tuloy ako sa ginagawa mong pagtitiis ng hirap at init. Parang pares kayo ng karakter natin sa araw na to. Parang gusto ko na rin siyang makilala. Kayo ba mga bata? Excited na ba kayong makinig at matuto? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, samahan niyo muna kami sa isang panalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo at ipikit ang ating mata. Panginoon na dakila sa lahat, patawad po sa mga pagkakasala at pagkukulang po namin sa araw-araw. Maraming salamat po sa mga biyaya na ipinagkakaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa pagprotekta po sa amin sa araw-araw. At nabayan niyo po ang mga batang makikinig sa araw na ito na matuto at may sa puso at may isip-isip nila ang aral na inyong kwento. Kayo na po ang bahala sa amin lahat, Panginoon. Ito po ang aming samag dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Kaming mga sundalo ni Kristo, lagi kaming handa-handa. Binabaril namin mga kaaway, lalo na may sungay-sungay. Isa, dalawa, tatlo, bang, bang, bang. Kaming mga sundalo ni Kristo, lagi kaming handa-handa. Binabaril namin mga kaaway, lalo na may sungay-sungay. Isa, dalawa, tatlo, bang, bang, bang. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Awit 86:11. Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Isa pa mga bata. Awit 86:11. Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Ang Ehipto noon ay isang napakalakas at napakayamang bansa. Maraming kayamanan ang pamilya ng hari. Bilang anak ng prinsesa, lumaki si Moises sa palasyo at may karapatan siya na sa mga kayamanang ito. Pero, nang malaki na si Moises, ayaw niyang maging prinsipe ng mga Ehipto. Gusto niyang makasama ang mga kalahin niya, ang mga Israelita, kahit na naghihirap sila bilang mga alipin. Mas gusto pa niyang maghirap kasama nila kaysa magpakasaya bilang isang prinsipe. Masagana nga ang buhay ng isang prinsipe ng Ehipto, pero puno naman ito ng kasalanan. Alam ni Moises na ang batang ipinangako ng Diyos ang magpapalaya sa mga tao sa sumpa ng kasalanan ay manggagaling sa mga Israelita. Isang araw, dinalaw ni Moises ang mga Israelita. Nakita niya kung gaano kalupit ang pakikitungo sa kanila ng mga Ehipsyo at nasaksihan pa niya nang patayin ang isang Ehipsyo ang isang Israelita. Nang masiguro ni Moises na walang ibang nakakita, pinatay rin niya ang Ehipsyo at inilibing ang bangkay sa buhangin. Kinabukasan, pumalik siya at nakita niyang nag-aaway ang dalawang lalaking Israelita. Sabi niya doon sa may kasalanan, Sino nagbigay sa iyo ng karapatang hatulan kami? Papatay mo rin ba ako, katulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Natakot si Moises. May nakita pala sa gawa niya. Nang mabalitaan ito ng Faraon, sinikap niyang ipapatay si Moises. Pero tumakas si Moises mula sa Ehipto.
Nagpunta siya sa silangan sa lupain ng Midian. Isang araw, habang nakaupo siya sa tabi ng isang balon, may dumating na 7 dalaga na nag-igib ng tubig. Mga anak sila ni Jethro, ang saserdote ng Madian. Paiinumin nila ang mga alagang tupa at kambing ng kanilang ama. Pero may dumating din na mga pastol at itinaboy ang mga dalaga. Ipinagtanggol sila ni Moises. Siya ang umigib ng inumin para sa kanilang mga alagang hayop. Pag-uwi ng mga dalaga, ikinuwento nila sa kanilang ama ang ipinagtanggol sila ng isang Ehipsyo at ipinag-igib pa sila ng tubig para sa kanilang mga alaga. Kaya inimbitahan ni Jethro si Moises na saluhan sila sa pagkain. Lumipas ang maraming taon, doon na tumira si Moises sa piling ng pamilya ni Jethro. Napangasawa niya ang isa sa mga anak ni Jethro, si Zipporah. Nagkaroon sila ng 2 anak na lalaki. Si Moises ang naging tagapag-alaga ng mga tupa at ng kambing ng kanyang biyenan. Doon naman sa Ehipto, namatay na ang paraon at napalitan ng iba. Pero patuloy pa ring inaalipin ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Dumaing sila sa taghirap at narinig sila ng Diyos. Naalala niya ang pangako niya kina Abraham, Isaac at Israel. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Alam niyo, mga bata, minsan ay kailangan nating mamili kung ano ang ating gagawin. Magpapakasaya ba tayo o paparangalan natin ang Diyos? Tulad na lamang ng pagpili ni Moses. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na ang buhay sa piling niya ay mas mahalaga at kasiyasiya kaysa sa ibang bagay. Kahit pa ito ay kumpara sa kayamanan, katanyagan o ano pang maaari nating magustuhan. Kaya tulad ni Moises, na piniling makasama ang mga kapwa niya Israelita at sikapin rin nating piliin ang paglilingkod sa Panginoon. Maasahan ba namin mga bata na lagi niyang uunahin ang Panginoon at ang paglilingkod sa Kanya? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, para sa ating pagtatapos, samahan niyo kami para sa isang panalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata. Panginoon, na dakila sa lahat, kayo po aming pinupuri at pinapasalamatan po, Panginoon. Panginoon, patnubayan niyo po kami na sa lahat po ng mga desisyon na aming gagawin ay lagi po namin kayong isentro sa pagdidesisyon po namin, Panginoon. Gabayan niyo po kami na lagi lang po kayong unahin at hindi po mahalagang bagay, Lord. Kayo po ang gumabay sa amin, tulungan niyo po kami sa pagdidesisyon sa araw-araw, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. O paano? Magpapaalam na kami. Magkita-kita tayo muli sa susunod na pagkakataon. Paalam!